mapapamura ka na lang talaga naman, oo. Iisipin mo na yung gobyernong ito ay bibigyan mo ng pagkakataon para naman patunayan ng kanilang sarili na seryoso sila dito sa isinasagawa nilang investigasyon para sa flood control projects. May ganitong lumalabas. Isipin nyo, CIDG sumalisi sa ebidensyang hawak ni Bryce Hernandez. Kinuha po ng CIDG, nasa kamay po ng CIDG as we speak habang ginagawa ko tong video na to, ay hawak po ng CIDG yung niretrieve ni Bryce Hernandez na mga ebidensya, including yung kanyang laptop. Sa mga hindi nakakaalam, itong si Bryce Hernandez, noong huling hearing ay humingi siya ng pagkakataon para siya ay makalabas. Bakit? Para kumuha daw ng mga ebidensya. Dahil sinasabi nila na mag-tell all ka na para maprotektahan ka namin. Pero ayon naman kay Bryce Hernandez, hindi ho ako basta-basta makakapaglabas o makakabanggit ng mga taong involved hanggat wala po akong ebidensya. So kung mamarapatin nyo po ay palabasin nyo ako at mag-retrieve po ako ng mga ebidensya. So itong si Senator Panfilo Lacson na siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay ang sabi niya sa isang interview ay nag-isip daw siya kung pagbibigyan niya si Bryce Hernandez o hindi. Pero over the weekend, sabi niya, totoo nga naman na paano siya makakapagpangalan ng iba pa kung wala naman talaga siyang ebidensya. Magiging chismis o hearsay lamang ang mga yon. So, pumayag ngayon itong si Panfilo Lacson na siya ay lumabas nung over the weekend. Kaya nga nakita natin na itong si Bryce Hernandez ay nasa labas at sinurrender yung isang luxury car niya, yung GMC, sa ICI, which is nandun si Mayor Magalong at siya yung tumanggap doon sa sasakyan na kanyang isinurrender. At ayon kay Mayor Magalong ay nag-tell all na po si Bryce Hernandez. Ngayon, doon sa interview, isang interview, kukwentuhan ko na lang kayo para mabilis, no? Ito kasi yung background niyan. Ngayon, ang sabi ni Senator Panfilo Lacson doon sa unang interview niya bago dito, ang sabi ni Senator Panfilo Lacson ay yung ebidensya na nakuha nga ni Bryce Hernandez ay nasa pangangalaga ng Senado o ng OSAA, which is kasi yun yung pinadala niya para mag-escort kay Bryce Hernandez. Ngayon, ang nangyari mga kababayan, itong mga hinayupak na taga-CIDG na to, nakialam. Ang sabi ni Panfilo Lacson ay nakasil yung mga ebidensya. Kasi para may proseso muna, para katanggap-tanggap. Ang sabi niya ay bubuksan sana ngayong araw na to, September 22. Tapos kapag nakita nila na credible nga yung mga ebidensya na yon, ay maaaring i-present nila Tuesday, September 23 sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee para mailabas yung mga ebidensya kung sino man yung mga maaari niyang pangalanan na mayroong mga iba pang mga ebidensya na kanyang hawak. At yun naman ay mapapatunayan niya sa pamamagitan nga ng mga ebidensya na yan. Pero nakakabuwisit. Ito yung nangyari. Panoorin natin. When Hernandez was brought out of the premises ng Senado, it was upon his request. On record, during the hearing, payagan daw siya malift yung kanyang contempt order at para makalabas, para ma-submit yung mga dokumento, para merong mag-support sa kanyang allegation. So initially, parang I was reluctant kasi sabi, unang pumasok sa isip ko, baka sasalisi. Iba ang sumalisi, Senator Panfilo Lacson. Hindi siya yung sumalisi. Si IDG po ang sumalisi, mga hayop. Takas or baka magtatago kasi frozen na yung bank accounts niya. So, but I slept over it and the following morning, I called up the Senate President. Sabi ko, on second thought, payagan natin kasi isugal na lang natin, baka nga nandun yung mga ebidensya. So, early morning, Saturday, inescortan na siya, 6 o'clock. Ang binigyan namin pass is 6 a.m. to 6 p.m. ng Senate OSAA. So nagulat nga yung OSAA, si General Aplasca,
Kanina he reported to me nga eh, Mm. na biglang may sumunod na si IDG. So I Kita nyo na, mahinayupak. Anong kinalaman ng CIDG doon? Senate ito eh. Senate ang may jurisdiction unang-una sa kanya kasi naka-contempt siya. Pangalawa, Senate yung nagbigay ng clearance para makalabas si Hernandez at makuha yung mga ebidensya. Anong kinalaman ng CIDG dito? My God. question. Sabi ko, this is an entirely Senate operation. And Correct. this was done upon the request of the person himself. So we didn't need any search warrant, diba? Kasi voluntary. So doon nagkaroon ng glitch. Ako, I was of the impression nung una, nadala na nga ng OSA yung computer eh. Nagulat na lang ako Kita mo na, nadala na ng USAA yung computer. Nasa USAA na. Nagulat daw siya. Bakit? nung kagabi, wala palang nadalang computer na Walang nadalang computer. Nasaan yung computer? Kung saan po pwedeng nandun ang mga ebidensya. iwan pala doon because nagkaroon nga ng pagbago na isip. So, paano nyo kukunin ngayon yan, sir? Well, I gave them until 12 o'clock noon time today. Ano? Sabi ko doon sa Sergeant at Arms, you tell Hernandez and the lawyer na hanggang 12, pag hindi sila bumalik doon, I will cancel the legislative immunity na binigay sa kanya. And we will not recommend him to be admitted into the Witness Protection Program. Remember, yung admission doon is upon the recommendation of the Senate President. So I don't know, hindi ko pa alam yung development. Umalis po ulit si Bryce kanina. Bakit nakikialam yung CIDG? Sige nga, nakakapuzzle eh. Mamaya tignan natin sino ba yung paano ba yung structure ng CIDG? Sino ba yung pinakamataas na amo nila? Ha? Makikita natin mamaya. I don't know, hindi ko pa na-check kasi nandito nga. Sino raw yung nagbigay ng go signal sa CIDG? Bakit sila That we have to find out. No? Yun ang magandang tanong. Sino ang nag-utos sa CIDG para makialam o sumalisi sa investigasyon na to? Kasi bigla silang sumulpot doon. Di ba? Biglang sumulpot. Walang authority. Pero syempre, hindi naman gagalaw yung mga yan kung walang utos sa itaas. Dito, yung nasa radar screen ba kung sino yung ino-audition nila for WPP or for Ano yon? dito? DOJ yon, DOJ. Pero sir, dito wala silang Wala kasi nasa domain ng DOJ yon. Ngayon, tignan natin yung structure ng CIDG. Mapapamura na naman kayo dito, guys. Sure. Eto. Ang sabi, the Criminal Investigation and Detection Group CIDG is a specialized unit of the Philippine National Police. So, CIDG, Philippine National Police, nasa ilalim ng PNP. Chief PNP, inutusan mo ba ang CIDG para sumalisi diyan sa pagkuha ni Bryce Hernandez sa mga potensyal na ebidensya? Una, PNP daw, nasa umbrella ng PNP. Direct power or authority over CIDG rests with the chief of the PNP. Na ikaw yung direct power or your direct authority, Chief PNP. Anong ginawa mo? Inutusan mo ba sila para puntahan o samahan yung Senate USAA? At nasaan na yung ebidensya? Bakit hindi na isurrender sa Senate ng USAA? Sa Senate sa USAA? Saan napunta? Magic. May pinagtatakpan ba? May kabulastugan? Meron ba? The CIDG leads the unit but reports to PNP chief. Sa'yo daw nagre-report yung CIDG director eh. Chief PNP. Ultimately, the PNP chief answers to the Secretary of Department of Interior and Local Government DILG. Tapos, ultimately daw,
yung Chief PNP ay nagre-report sa Secretary ng DILG. Sino yung Secretary ng DILG? Walang iba, kundi yung chismosong si John Vic Remulla. And by extension, the President of the Philippines as Commander-in-Chief. So, tingnan natin ha. Ang pinakamababa dito sa structure na to, CIDG. Yung CIDG, nagre-report sa PNP, sa Chief PNP. Yung Chief PNP, nagre-report sa DILG Secretary, kay Jubic Remulla. Si Remulla naman, nagre-report sa Presidente ng Pilipinas. Ang tanong, sino ang nag-utos sa CIDG para makialam sa issue na to? Sino? President Bongbong Marcos. Meron ka bang alam dito? Ikaw yung Commander-in-Chief. Ikaw na naman ang mabubutasan dito. Meron ka bang alam? Inutos mo ba? O sariling utak lang ni John Vic Remulla? Kasi imposible naman nagagalaw yung Chief PNP kapag ka walang utos yung Secretary ng DILG. Pwede pa na gumalaw si John Vic Remulla na hindi alam ng presidente. Itong mga grabe, nakakagalit talaga. Hayop. Anong kinalaman nyo, ulitin ko? Anong kinalaman ng CIDG sa ginagawa ng Senado na pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects? Meron ba kayong pinagtatakpan? Meron bang mga pangalan na nandun sa laptop o dun sa mga dokumento na hawak-hawak ni Bryce Hernandez? At ba kaya ganito na lamang ang panghihimasok ng gobyernong ito? Seryoso ba talaga ang administrasyon ni Bongbong Marcos na panagutin yung mga involved na mga contractors, na mga engineers, mga politiko? Hindi kaya doon sa hawak-hawak din ni Bryce Hernandez ay nandun yung mga pangalang Sandro Marcos? Kasi alam natin na napakalaki pala ng flood control projects sa distrito ni Sandro Marcos. Congressman, by the way, si Sandro Marcos, ha? At diskaya din yung mga kontraktor. Meron pa ba kayang mga ibang kontraktor doon? Baka naman kontraktor si Wawaw. Baka naman kontraktor si Sims doon sa mga proyekto na yun. At hindi lang yun, baka merong mga direkta na mga ebidensya na magtuturo sa mga malalapit na tao sa gobyerno o kay Bongbong Marcos o kay DILG Secretary. Hindi kaya mga ka-clear? O baka naman po pwede rin na baka si Jinggoy o si Joel Villanueva ang nag-utos sa CIDG? Pero parang, di ba, ang labo, malayo. Kasi wala naman silang direct power sa CIDG. Samantalang yung Chief PNP, merong direct power o direct authority sa CIDG. At uulitin lang natin, ididiin lang natin, yung Chief PNP ay nagre-report ultimately sa Secretary ng DILG na si John Vic Remulla. At by extension, nagre-report kay Pangulong Bongbong Marcos. Hocus-pocus. Seryoso ba tayo talaga dito? O pinaglololoko niya lang ang taong bayan?